Si Cindy Villamor ay isang doktor ng mga hayop. Nasa edad 24 at kapansin-pansin ang angking ganda. Napakaganda rin ang hubog ng katawan nito na kahit na sinong kalahi ni Adan ay talaga namang mapapalingon kapag dadaan na siya. Pero sa edad niyang iyon ay hindi siya malaya at masaya. Nakatali si Cindy sa mga problema at responsibilidad sa mga magulang niya. Hindi pa naman katandaan ang mga ito, pero parehong mga batugan sa buhay. Ang kanyang ama na laging lasing, idagdag pa ang kanyang inang nakasungkit na ata ng korona sa pagiging utang queen, na siya naman ang tagapagbayad. Kaya si Cindy ay tila pasan-pasan ang daigdig palagi. Kasintahan niya ang isang napakagwapong si Jared Salvador. Si Jared Salvador naman ay ang butihing anak ng mag-asawang Isko at Iska. Inampun lamang nila si Jared noong natagpuan nila ito sa basurahan, sa tabi ng babaeng wala ng buhay. Inilibing nila ang ina ni Jared na namatay sa panganganak kay Jared. Hindi nila kilala ang babaeng iyon. Napakasaya ng mag-asawa ng araw na dumating sa buhay nila si Jared. Laki ito sa hirap, pero nagpupursiging makapagtapos ng pag-aaral. Sa ngayon, ang napakagwapong ampon ni Mang Isko at Aling Iska ay isa ng personal assistant ng pinakamayamang tao sa kanilang bayan, na si Don Custodio Ferrer. Cindy, will you marry me? Nanginginig na tanong ni Jared kay Cindy, na nasa harapan niya ngayon. Si Cindy ay ang kanyang kasintahan sa loob ng 3 taon na. Mahal na mahal niya ito kaya't nakapagdesisyon na siyang pakasalan ng babae, kahit paman ayaw ng kanyang nanay Iska rito. Jared, ano bang ginagawa mo? Nagulat na wika nito. Inilabas ni Jared sa bulsa ang isang silver ring na sinadya niyang binili para kay Cindy. Ito lang kasi talaga ang nakayanan niyang bilhin. Cindy, magpakasal na tayo. Napakalakas ng kabog ng puso ni Jared na naghihintay sa sagot ni Cindy. Subalit nagmadali itong lumapit sa kanya na umiiling-iling. Jared, tumayo ka dyan. Nakakahiya. Anitong nakalapit na sa kanya. Nag-iinit ang sulok ng mga mata ni Jared na nakatitig kay Cindy. Pero hindi alam ng dalaga kung anong isasagot niya kay Jared. Balak pa naman niya itong hiwalayan. Cindy, ayaw mo ba? Nag-aalalang tanong ni Jared. Napapailing na lamang ang kasintahan niyang lumapit sa kanya at hinila siya patayo. Hindi pa ako handa, Jared. Wait, mas mabuti sigurong tapusin na lang natin itong lahat. Hindi ako magpapakasal sa'yo. Tila gumuho ang mundo ni Jared sa sinabi ni Cindy sa kanya. Sin, anong ibig mo sabihin? Nagugulo ang tanong ni Jared. Muli pang huminga ng malalim si Cindy bago tumitig sa mga mata ni Jared. Bona ang desisyon niyang hiwalayan ito. Ayaw niya ng sabit. Ang gusto niya ay malinis siyang humarap sa mayamang si Don Custodio. Ito yung mayamang amo nila na walang asawa. Kay tagal ng pangarap ni Cindy na mapalapit dito. Kaya noong nakilala niya si Jared, na personal assistant ng matanda, ay nakipaglapit siya rito. Matagal pa siya bago nakapasok sa asyenda ni Don Custodio. Kung hindi dahil kay Jared na pinakilala siyang veterinarian, ay hindi siya makakapasok ng trabaho roon. Hindi siya makikilala ni Don Custodio. Ang ibig sabihin na hindi kita mahal. Kahit maghiwalay na tayo, Jared. Nagmamadali niyang iniwan si Jared. Tinatawag pa siya ng lalaki subalit hindi na siya lumingon pa. Nais niya na lamang iwasan si Jared hanggang maaari. Lalo na ngayong nagkamabutihan na sila ni Don Custodio. Nagmamadaling pumara ng taxi sa Cindy at umuwi sa tinitirhan nilang bahay. Pagdating niya roon, ay bumungad sa kanya ang ama na lasing at nakatulog na ata sa kalasingan, habang ang kanyang ina ay naroon sa loob ng bahay na nagluluto ng hapunan. Oh, narito ka na pala. Nariyan ang bill ng kuryente at tubig. Next week ang due, kaya kailangan na nating makabayad bago pa mag-due date. Hinaing ng kanyang ina. Napatango na lamang si Cindy na pumasok sa loob ng kwarto niya. Naalala niya si Jared at napapailing na lamang. Naaawa siya sa lalaki.
Pero hindi pwedeng pairalin niya ang kanyang awa. Mahal niya ito pero papatayin niya na ang nadarama niya sa binata. Hindi nakakain ng pagmamahal. Mas mabuting pairalin niya na lamang sa ngayon ang kanyang pagiging mautak. Magugutom sila kung pipiliin niyang mag-asawa ng isang kagaya ni Jared, na anak ng mga basurero lamang. Si Jared ay isa lamang personal assistant ni Don Custodio. Medyo malaki-laki na rin naman na ang sahod ni Jared, pero mas malaki ang kinikita ni Don Custodio. Isa itong matandang asyendero. Wala itong anak at asawa, dahil matandang binata. Yet mas mabuti pang si Don Custodio ang makarelasyon niya kesa rito kay Jared. Napakalawak ng pag-aari nitong tubuhan. Meron rin itong rancho at isang food processing company. Kaya ano pa nga ba ang hanapin niya? Heto ang pambayad, Nay. Isama mo na ring bayaran ang utang mo kay Ma'am Felicitas. At please lang po, Nay, itigil mo na yung pangungutang mo sa lending. Grabe kasi ang nanay niya. Nakaliwat kanan ng utang sa mga lending companies. Lahat na ata ng lending company ay pinasok na nito. Abay, wag mong mamalitin tong pangungutang ko sa lending, Iha. Alam mo naman siguro na hindi ka makakapagtapos sa pag-aaral kung hindi dahil sa paglelending ko. Bulyaw ng kanyang ina sa kanya. Ay, Nay, saan ka naman kukuha ng ipang babayad mo, ha? Mas pipiliin mo na lang ba na wala kayong makain ni tatay dito? Inis na sambit niya naman sa kanyang ina. Kinay-question mo ba ang pagiging ina ko sa'yo, ha? Hoy, nanay mo ako, Cindy. Hindi ka lumaki ng kanyang kaganda kung pinabayaan kita. Muling hiyaw ng kanyang ina. Kahit ano pa sigurong paliwanag ang gawin niya sa ina, ay hindi ito nakikinig sa kanya. Nagiging addict na ito sa pangungutang sa mga lending. Sobrang tigas pa ng ulo nito. Pinili na lamang ni Cindy ang manahimik at pumasok sa kwarto niya. Isa ang kanyang mga magulang sa nagtutulak sa kanya na maghangad ng mga bagay na materyal. Nang dahil sa pagiging gahaman ng mga ito sa pera, halos hindi na nakokontento pa ang mga ito sa mga bagay na mahirap maabot. Pinahid na lamang ni Cindy ang mga luwang pumapatak sa mga mata niya. Napakatapang ng personalidad na meron si Cindy. Pero pagdating sa mga magulang niya, ay mahina siya. Ang magulang niya ang kahinaan niya at hindi niya kayang sumuway sa mga ito. Matapos buksan ang kanyang telepono, ay bumungad kay Cindy ang napakaraming mensahe ni Jared sa kanya. Meron pang tawag. Hindi niya na ito pinagkaabalahan pang basahin. Binasura niya ang mga iyon. Na kasi ang desisyon niyang tapusin ang lahat sa kanila ni Jared. Habang si Jared Salvador ay malungkot na umuwi sa mansyon ni Don Custodio. Laylay ang balikat niya na nakatitig sa kawalan. Mahal na mahal niya si Cindy. At sa loob ng 3 taon, ay umiikot lamang ang buhay niya kay Cindy. Si Cindy na ang bumubuo ng mundo niya. At hindi niya inaasahan na ganito ang mangyayari sa kanila. Humantong na lamang sila sa hiwalayan. Sir, pinapatawag ka ni Senyor. Untag sa kanya ng isang katulong sa asyenda. Tinanguan niya na lamang ang babae at nagmamadaling umakyat sa opisina ng matandang Don. Jared! Masayang wika nito nang makita siya. Senyor, pinapatawag niyo raw ako? Tanong niya sa matandang Don. Oo, Jared. Tignan mo ito. May isang investor na nagnanais na mag-invest sa malaking rancho natin. Pag-aralan mo ang bagay na ito, Jared. Kung dapat ba nating papasukin ito sa rancho natin o hindi. Napatitig siya sa matanda at napangiti. It's for you to decide, sir. Jared, matanda na ako. At wala na akong ibang inaasahan na maiiwanan ko sa kumpanya. Lalong-lalo na sa asyenda. Kung hindi ikaw lamang. Kaya this is for you to decide about this matter. Ilang taon na kitang sinanay, Jared. Tinapik pa nito ang balikat ni Jared at napasulyap sa papel na nasa ibabaw ng mesa. Isang charity foundation na matagal nang sinusuportahan ni Don Custodio. Ang foundation na ito ay alagaan mo, Jared, kapag wala na ako. Sandaling sumeryoso ang mukha ni Jared at napatitig sa Don. Medyo nalungkot siya sa sinabi nito. Napakabait kasi ng matanda sa kanya. Hindi lang sa kanya kung hindi pati na rin sa mga katulong na nasa loob ng mansyon. Marami rin itong pinapaaral.
Mga estudyanteng ninais na mag-aral ngunit walang panggastos na kagaya niya. Pinapaaral lamang siya noon ng libre ni Don. Naaawa sa mga magulang niyang basurero. Sir, malakas ka pa at mabubuhay ka pa ng ilang taon kasama kaming mga tauhan mo. Malungkot na napangiti si Don Custodio sa binatang kaharap niya. Hindi kita tauhan, Jared. Itinuring na kitang tunay kong anak. Nakangiting wika ni Don. Don Custodio, magtatampo na ako sa'yo kung iiwanan mo ko ngayon. Malakas ka pa. Kaya mo yan. Tinawanan lamang siya ni Jared. Pero nagtataka siyang nakita ang lungkot sa mga mata nito. Bakit? May problema ba? Tanong nito kay Jared. Wala naman po. Malungkot na saad ni Jared na nakatanaw sa malayo. Naalala niya si Cindy. Napabuga na lamang ng hangin si Jared at itinaboy si isipan ng babaeng si Cindy. Alam niyang mukhang pera ang kasintahan niya. Kaya't pilit niya na lamang itong kakalimutan. Pagkatapos ay itinoon ang pansin sa business proposal ng ibang kumpanya na gustong mag-invest sa ranchuan ni Don Custodio. Kinabukasan, maaga pa lamang ay naroon na si Cindy sa mansyon ni Don Custodio. Kailangan talaga na makuha niya ang matandang ito para matapos na ang kanilang paghihirap. Si Don Custodio kasi talaga ang sagot sa lahat ng problema niya sa buhay. Saktong pagdating niya roon, ay nakaalis na si Jared. Sabi ng katulong nakakaalis lang rin ito. Ayaw niya namang masaktan si Jared pero wala siyang magagawa. Good morning, handsome. Pagbati niya sa makisig na si Don. Kahit matanda na ito sa edad na 65, ay gwapo pa rin naman ito. Hindi rin halatang nasa 60s dahil mukha pa lamang itong 50. Wala na rin naman talaga siyang pakialam sa edad ng Don. Ang mahalaga sa kanya ay ang pera nito. Good morning, Cindy. Nakalimutan ko palang banggitin sa'yo na may iniutos pala ako kay Jared, kaya wala siya ngayon sa asyenda. Maybe next week pa yun makakabalik dito. Anito't sabay hindi ko pang kape. Okay lang naman, Don Custodio. Actually, hindi talaga si Jared ang ipinunta ko rito. Gusto ko sanang ikonsulta sa'yo kung okay lang ba na papasukin natin ang investor na ibinigay ko sa'yo. Actually, kaibigan ko ang may-ari ng kumpanyang yon. Kagad siyang naupo sa tabi ng matanda at sinimula ng pang-aakit dito. Huwag kang mag-alala. Pag-iisipan ko muna ang patungkol sa mga bagay na yan. Kailangang pag-aralan muna natin ang lahat at huwag tayong padalos-dalos ng desisyon. Napatango na lamang siya na hinawakan ng kamay ng Don. Nginitian niya ito ng sobrang nakakaakit at pagkatapos ay inilapit ang mukha rito. Napalayo na lamang siya sa matanda nang pumasok sa opisina nito ang katulong na may dalang pagkain. Nakadama ng inis si Cindy sa nangyari. Malapit na sana yon subalit naputol pa. Pero di bali na. Mahaba pa naman ang oras niya. Sa mga lumipas na araw, ay napakasaya ni Cindy. Nagawa niya ang lahat ng balak niya. Nahulog na rin sa kanyang patibong si Don Custodio. Napakalapit niya na rito. At malaking tulong ang pagkawala ni Jared ng halos 1 linggo sa mansyon. Nagkaroon na sila ng intimate relationship ng matanda. Nagsisimula na rin itong pagkatiwalaan siya. Don Custodio, kamusta na pala yung proposal sa'yo mula sa kumpanya na galing sa Maynila? Naalala mo ba yun? Yung gustong mag-invest sa rancho? Malambing na wika ni Cindy. Gusto niyang makapasok ang investment na yon sa ranchuan ni Don Custodio. Dahil malaking salapi ang tatanggapin niya mula sa may-ari ng kumpanyang iyon. Idagdag pa, ang malaking shares na ibinibigay sa kanya ni Albert. Hindi pa ako nakakapagpasya patungkol doon. Lumapit si Cindy sa Don at hitaplos ang balikat nito. Maganda naman yung proposal, right? Baka pwede mo nang aprobahan yun. Nilalambing niya na naman si Don Custodio. Hindi, huwag mong aprobahan ang proposal na yan, sir. Napatayo si Cindy nang marinig ang baritonong boses ni Jared na pumasok sa opisina. Nagbabaga ang mga mata nitong nakatitig sa kanya. Jared, you're back! Masayang wika ni Don Custodio nang makita itong si Jared. Halos 1 linggo itong nawala sa asyenda dahil inutusan niya itong pag-aralan ng kumpanyang gustong magbigay ng investment sa ranchuan nila. At bakit ayaw mong aprobahan ni Don Custodio ang proposal ng kumpanyang yon? Nagtatakang tanong niya kay Jared. Lumabas ka muna.
I need to talk to Don Custodio. Kita niya ang pag-iwas ng tingin sa kanya ni Jared. Hindi niya alam pero naninibago siya sa ikinikilos nito. Ilang araw lamang itong nawala pero tila iba na itong tao nang bumalik dito sa asyenda ni Don Custodio. Pwede naman siguro ako dito, di ba, love? Ipinagdiinan niya iyon sa mukha ni Jared para alam nitong may relasyon na sila ni Don Custodio. Ngunit nagtataka siyang nananatili lamang na walang nababakas na ekspresyon sa mukha ni Jared. Nagbalik siyang malamig pa sa yelo ang pakikitungo sa kanya. Sa labas ka muna, Cindy. Mahinahong wika ni Don Custodio na tinaguan siya. Hindi ka raw umalis ngayon ng mansyon. Paano ang trabaho mo? Hindi ka pumuntang ransyuhan at iniasa mo lamang sa mga tauhan ng mga hayop doon. Matalim ang mga pananalita ni Jared na ikinapagtaka niya. Ikaw ang veterinarya na kinuha ni Don Custodio pero nakakapagtakang buong araw ka rito sa mansyon? Nasa rancho ang mga hayop na kailangang alagaan mo, Cindy. Nasingap siya at natigilan sa sinabi ni Jared. Tila napakasungit naman ata ng mokong na ito sa kanya. Jared, hayaan mo na. Inaalagaan ako ni Cindy nitong mga nakaraang araw, kaya't hindi siya nakapunta sa rancho. Inirapan niya na lamang si Jared, saka nagmarcha papalabas ng mansyon. Naiwan sa loob ang dalawa. Jared, kamusta ang lakad mo sa Maynila? Seryosong tanong ni Don Custodio kay Jared. Hindi maganda ang kumpanyang yan, Don Custodio. Bakit mo naman nasabi? Iniabot ni Jared sa amo ang patungkol sa ginawa niyang background check at investigasyon sa kumpanya na gustong pumasok sa rancho nila. Meron pa itong kasagsagang kaso na nakasalang sa RTC branch sa Maynila. Pangungulimbat ng salapi sa isa sa mga business partner nila. Meron ring kasong fraud ang CEO ng kumpanyang iyon. Napapailing na lamang si Don Custodio. Saka narinig ko rin mula sa hepe ng pulisya na kaibigan ko ay under surveillance daw si Albert Tan for possible smuggling of illegal products at drugs. Dagdag pa niya kay Don Custodio. Kung ganon, bukas na bukas ay harapin mo ang mga yan. At alam mo na ang gagawin mo sa proposal nila, iho. Tinapik ni Don Custodio ang balikat ni Jared. I trust your decision. Nakangiting wika ng Don. Gustong tanongan ni Jared ang matanda patungkol sa kanila ni Cindy, pero hindi niya na lamang ginawa dahil halata naman na. Wala naman siyang pwedeng ipanglaban kay Don Custodio para makuha si Cindy dahil wala naman siyang pera. Malungkot mang isipin, pero sa nakikita niya ay may relasyon na ang amo niya at ang babaeng minahal niya. Nagpupupuyos ang damdamin ni Jared, pero naisip niya ring ginagamit lamang ni Cindy si Don Custodio para sa pera. Itinaboy na muli ni Jared ang masamang bagay na iniisip patungkol kay Cindy. Isa pa, Don Custodio. Napatingin sa kanya ang matanda na seryoso. What is it, Jared? Tell me. Nakita ng Don ang pag-aalangan niya. Si Cindy, kaibigan ni Cindy ang CEO ng kumpanyang yan. Bagaman nagtataka siya, ay hindi niya na inalamang patungkol sa mga bagay-bagay tungkol kay Cindy. Nasasaktan pa rin siya sa ginawang pakikipaghiwalay nito sa kanya. Pero alam niya namang pera lamang ang kailangan ni Cindy. Noong una, ayaw lamang niyang tanggapin dahil mahirap talaga yon sa kanya. Si Cindy ang pinakaunang babaeng minahal niya sa kanyang buhay. Kaya't nasasaktan talaga siya sa mga ginagawa nito sa kanya. Sa mga sumunod na araw, ay hindi na nagtataka pa si Jared sa nakitang closeness ni Don Custodio at ni Cindy. Kaya't napagpasya niyang tuluyan ng layuan si Cindy. Jared, pagtawag sa kanya ni Don Custodio. Kasalukuyan siyang nasa loob ng rancho. Inaasikaso niya kasi ang pagkuha ng mga hayupan mula dito sa rancho nila, papunta sa slaughterhouse. Sinisiguro niyang maayos ang lahat. Sir, Jared, ihatid mo si Cindy mamaya sa kumpanya. Kailangan niyang umattend ng meeting. Nagtataka si Jared kung bakit si Cindy ang dadalo sa board meeting na gagawin. Ngayon lamang ito nangyari. Masusunod po, Don Custodio. Napangiti si Cindy dahil unti-unti niya nang nakukuha ang tiwala ng Don. Halata niyang nahuhulog na ito sa kanya. Kailangan niyang masiguro na sa kanya mapupunta ang lahat ng ari-arian ni Don Custodio. Kung pwede pati ang pagkababae niya, ay nakahanda na siyang ibigay rito. Walang inik si Jared habang nasa loob na sila ng kotse ni Don Custodio.
Gusto niya itong kausapin, subalit wala na atang balak si Jared na kausapin siya. Seryosong-seryoso ang mukha nitong nakatuon sa kalsada. Jared? Pagtawag niya rito, ngunit tinapunan lamang siya nito ng isang masamang tingin. Jared, galit ka ba sa akin? Muli ay katahimikan ang bumungad sa kanya dahil hindi na naman siya nito sinagot sa tanong niya. Jared, I'm sorry. Pero gusto ko lang umangat sa buhay. Gusto kong maranasan ang buhay na nasa itaas ka. Yung hindi mo na kailangan pang mag-isip sa mga bayarin mo. Tama na, Sin. Naintindihan ko ng buo. Hindi ako tanga na hindi maiintindihan ang ikinikilos mo. Sana masaya ka sa pinili mo. Hindi natapos ni Cindy ang sasabihin nang binara siya ni Jared sa mga bagay na sasabihin niya pa sana. Jared, pwede naman nating ipagpatuloy ang relasyon natin. Hindi naman yun malalaman ni Don Custodio. Hindi napigilang wika ni Cindy. Sa totoo lang ay may damdamin talaga siya kay Jared. Ngayong kasama niya ito, ay nag-uumapaw ang kagustuhan niyang makasama ito. Pero hindi niya magawang bitawan si Don Custodio dahil sa pera nito. Napapreno si Jared sa sasakyan. Naririnig mo ba ang sinabi mo, Cindy? Ano bang nangyayari sa'yo, ha? Pagtataksilan mo yung taong bobo sa lahat ng pangarap na meron ka? Ganyan ka na ba talaga kasama? Hindi nakapagsalita si Cindy na napakagatlabi. Napahiya talaga siya sa mga sinabi niya. Nakalimutan niyang sobrang bait nga pala ni Jared. Hindi ito ang tipo ng tao na gagawa ng kasalanan o kaya ay mananakit ng ibang tao para lamang sa pansariling interes. Nakarating sila sa opisina na walang imikan. Pagdating doon, ay tahimik na pumasok sila sa conference room para sa kanilang meeting. Dahil sa wala sila Don Custodio, ay si Jared ang tumayo bilang kahalili ng Don. Si Jared kasi talaga ang pinagkakatiwalaan ni Don Custodio, habang si Cindy ay tahimik lamang na nakikinig sa kanila. Pinag-uusapan ng mga board members kung papaanong mas mapapalago pa ang processing food company ni Don Custodio. Biglang nagsalita si Cindy at nagsuwestyon na tanggapin nila ang investor na gustong mag-invest sa kumpanya nila. Ngunit maigpit na tinanggihan niya ni Jared. Sa huli, ay nanaig ang desisyon ni Jared patapos ipaliwanag sa mga naroon ang maraming disadvantage ng business proposal ng mga investors na iyon. Pinanigan kasi ito ng maraming board of directors. Hindi napigilan ni Cindy ang makaramdam ng inis kay Jared. Mamaya pag-uwi niya, ay kakausapin niya si Don Custodio patungkol sa bagay na iyon. Matagal na kasi siyang kinukulit ni Albert. Si Albert ay dati niyang kasintahan bago pa man naging sila ni Jared. Nakilala niya ito roon sa Maynila. Gustong-gusto ni Albert na makapasok sa food processing company ni Don Custodio. Malaking pera ang mapupunta sa kanya sa oras na matuloy ang partnership ng dalawang kumpanya. Bibigyan siya ni Albert ng shares sa investment. Kaya tsak niyang mas dadami pa ang pera niyang malilikom. Kaya hindi siya papayag na harangan ni Jared ang proposal nitong si Albert. Nakita niya si Jared na seryosong kausap si Attorney Gillian sa loob ng opisina ni Don Custodio. Hindi napigilan ni Cindy ang makaramdam ng inggit. Kitang-kita niyang masayang nakikipag-usap si Jared kay Gillian. Si Jared kasi kahit personal assistant lamang ito ni Don Custodio, ay mapapansin mo talaga. Matangkad ito, magandang pangangatawan, matangos ang ilong, singkit ang mga mata, at tila nangungusap palagi. Gwapo ito in short, at sobrang matalino rin. Kaya hindi niya mapigilang makaramdam ng inis sa nakita. O attracted siya kay Jared, at may damdamin pa rin siya para rito. Pero tinitiis niya. Mas pipiliin niya pa rin si Don Custodio kaysa kay Jared. Hindi pa ba kayo tapos yan? Jared, gusto ko nang umuwi. Natigilan ang dalawa nang pumasok siya sa opisina. Sabay na napatitig sa kanya ang dalawa. Mauna ka na. Mag-taxi ka na lang pauwi. Pupunta pa kami sa rancho. Sagot nitong ipinagpatuloy ang ginagawang pagperma sa mga papel na kaharap. Ipapasakay mo ko ng taxi? Halata ang iritasyon sa boses ni Cindy sa sinabi nitong si Jared. Napamulagat pa siya nang ilapag ni Jared sa harapan niya ang susi ng sasakyan ni Don Custodio. Kung gusto mong mauna, you can drive yourself. Sasakay na lamang ako sa kotse ni Jill. Ani nito sa abogada. Sure, ako na lang din ang maghahatid sa'yo sa mansyon.
Excited na akong mga bayo, Jared. Inis na inablot ni Cindy ang susi ng sasakyan at natigilan ng biglang naalalang hindi pala siya marunong mag-drive ng kotse. Jared, alam mong hindi ako marunong mag-drive. Tawagan mo na lamang si Don Custodio. Pagpasundo ka, may mahalagang bagay pa akong gagawin sa rancho. Tumayo na ito sa kinaupuan at kinuha ang susi mula sa mga kamay niya. Let's go, Jillian. Naiwan si Cindy na inis sa dalawa. Mas lalo siyang nakakaramdam ngayon ng pangungulila kay Jared. Nagsiselos siya sa nakitang malapit sa isa't isa ang dalawa. Si Atty. Jillian ay kaedad lamang nila. Bagong graduate lamang ito sa abogasya na kinuha ni Don Custodio kapalit sa namatay nitong ama. Ang ama kasi ni Jillian ang abogado noon ni Don Custodio. Nang gigigil na umuwi na lamang si Cindy sa mansyon ni Don Custodio sakay ng taxi. Pagdating roon, ay nakita niyang may kausap sa telepono ang Don. Kaagad siyang lumapit dito at humalik sa pisngi. Natigilin pa ito saglit na tila nagkulat sa ginawa niya. Hi, nauna na akong umuwi. May pupuntahan pa raw kasi si Jared at Jillian. Tumango na lamang ito at pinatay ang telepono. Love, baka pwede mo pang baguhin ang desisyon mo patungkol sa investors natin sa rancho. Alam mo bang malaki ang kikitain natin at magagamit din natin ang pera nila para mas mapalago ang rancho? Napakunot-noo si Don Custodio sa sinabi niya. Sinasabi mo bang nagkamali si Jared sa ginawa niya? Naupo ang matanda sa tabi niya at kinagap ang mga kamay niya. Gusto niyang bawiin iyon pero hinayaan niya na lamang si Don Custodio. Mas mabuti yung ganito, ang mapalapit siya ng husto sa matanda. I mean, hindi naman siguro lap, pero ang akin lang na para mas lalong lumago ang rancho. Maganda naman ang proposal ni Albert eh. Cindy, pinag-aralan na ni Jared ang patungkol sa kumpanya ni Albert na gustong mag-invest sa atin. Naniniwala ako kay Jared na tama ang ginawa niya. Humilig na lamang siya sa balikat ng Don. Pwes kung hindi niya makukuha ang shares na pinangako ni Albert sa kanya, susubukan niya na lamang na maging misis ni Don Custodio. Lap, mag-iisang buwan na pala ang relasyon natin. Wala ka bang balak na gawing opisyal ang patungkol sa atin? Natigilan si Don Custodio sa sinabi sa kanya ni Cindy. Anong ibig mong sabihin, Cindy? Gusto ka kasing makilala ng mga magulang ko. Saka ayaw mo bang malaman ng lahat ng patungkol sa relasyon natin? Hindi nakaligtas kay Cindy ang pagkalungkot ni Don Custodio. Cindy, I'm already old. 65 na ako. Habang napakabata mo pa. You're only 25. Anong sasabihin ng mga tao patungkol sa iyo? Love, I don't care kung anong sasabihin nila. Ang mahalaga ay ang pagmamahala natin. Mahal talaga kita. Maigpit na yumakap pa si Cindy sa katawan ng Don. Nagsisimula siyang hinalikan nito at inilapit niya pa sa matanda ang katawan niya. Diring-diri si Cindy sa pinagagagawa niya. Pero kailangan niya itong gawin para sa sarili niya at sa pamilya niyang umaasa sa kanya. Lumipas pa ang ilang buwan. Napatuloy ang pakikipagrelasyon ni Cindy kay Don Custodio. Nagsisimula na siyang pagkatiwalaan ng Don, lalong-lalo na sa pera. Napakasaya naman niya. Malaki ang binibigay sa kanyang pera ni Don Custodio. Binibigay nito sa kanya ang lahat ng hinihingi niya. Nalipat niya na rin ng magandang bahay ang mga magulang niya. Binili sa kanya iyon ni Don Custodio. Sa mga nakalipas na buwan rin, ay hindi na siya kinakausap ni Jared. Tuluyan na siyang iniwasan nito. Isang gabi, nakita niya si Jared nakakarating pa lamang. Galing pa ito sa trabaho. Habang si Don Custodio ay natutulog na sa loob ng kwarto nito. Sinundan niya si Jared sa kwarto nito. Sobra na kasi siyang nasasaktan sa ginagawa ni Jared na pag-iwas sa kanya. Anong ginagawa mo rito? Gulat na gulat ito at itinigil ang pag-uubad sana ng pantalon nito. Wala na itong suot na t-shirt. Napatitig siya sa perpektong hugis ng katawan nito. Ang mga muscle nitong tila siya inaakit para hawakan ng mga iyon. Jared, bakit mo ba ako iniiwasan? Malungkot na tanong niya sa binata. Paulit-ulit ka na, Cindy. Lumabas ka na ng kwarto ko. Baka may makakita pa sa'yo rito. At kung ano pa ang isipin. Isinuot nito ang t-shirt na hawak nito. Jared, nasasaktan na ako sa ginagawa mo sa akin. Jared, mahal pa rin kita hanggang sa ngayon.
Lumapit siya sa binata at hinawakan ng mga kamay nito. Ngunit pumiksi lamang ito at lumayo sa kanya. Hindi na kita mahal, Cindy. Tinuruan ko ang sarili ko. Nakalimutan ka at nagawa ko na. Ngayon wala na akong natitirang damdamin para sa'yo. Napakasakit ng mga sinabi nito sa kanya. Ngunit niyakap niya ito ng napakahigpit at siniil ng matamis na halik sa labi. Ngunit itinulak siya ni Jared. Cindy, respetuhin mo naman yung sarili mo. Kung wala ka nang natitirang ganoon, respetuhin mo rin si Don Custodio. Ginawa mo nang ang sugar daddy. Iiputan mo pa sa ulo. At ako pa talaga? Sa akin pa talaga? Napatulo ang luha ni Cindy. Kay sakit nitong magsalita. Pero yun ang totoo talaga. Jared, anong magagawa ko mahal pa rin kita. Muli ay niyakap niya ito ng mahigpit mula sa likuran. Mahigpit na mahigpit. Napakabango ng katawan ni Jared na nakapagbibigay sa kanya ng init ngunit muli siyang itinulak ng binata. Get out in my room. Now! I said now! Hindi natinig si Cindy sa kinatatayuan, kaya't kiniladkad na lamang siya ni Jared papalabas. Namumula sa galit si Jared na nagkukuyom ng kamao. Inis na siya sa ginagawa ni Cindy. Ang kapal ng mukha ng babaeng ito. Matapos siyang hiwalayan at saktan, ngayon ay nagpupumilit namang umakyat sa kama niya. Naaawa na lamang siya kay Don Custodio sa mga ginagawa ng babaeng ito sa amo niya. Napakabait pa naman ito sa kanya. Simula pa man noon, alam na alam ni Jared na pineparahan lamang nito si Don Custodio. Pero alam niyang matalino ang Don, kaya't sigurado siyang alam nito ang ginagawa ni Cindy. Napahiga na lamang siya sa kama. Matapos maligo, natatanaw niya na lamang si Cindy na umalis ng mansyon, sakay ng kotseng binili ni Don Custodio sa kanya. Naiintindihan niya si Cindy, isang babaeng materialistic at hindi nakokontento sa kung ano ang meron nito. Naaawa siya sa sitwasyon nito dahil sa ugaling meron ng mga magulang nito. Noong una akala niya ay magiging aral kay Cindy ang mga nangyayari sa buhay ng mga magulang nito. Pero hindi pa rin pala. Salamat na lang. At ikaw na mismo ang bumitaw sa akin. Nailigtas ako mula sa isang masalimuot na buhay na sana itatahakin ko. Wika ni Jared sa sarili nang maalala na tinanggan ni Cindy ang inaalok niyang kasal. Nasaktan siya noon ng sobra, lalo na noong nakikita niyang lumalapit na si Cindy kay Don Custodio. Pero tiniruan niya ang sariling kalimutan ng isang kagaya ni Cindy. Hindi ito nararapat sa pagmamahal na meron siya. Matapos sa tira ng pera ni Cindy ang mga magulang, ay dumiretso sa bar. Nagpupupuyos ang damdamin niya nang dahil sa ginawa sa kanya ni Jared. Hindi niya inaasahang ganito ang mararamdaman niya. Noong una, ay nakala niyang madali na lamang kalimutan si Jared. Pero hindi pala. Sobra siyang nasasaktan kahit wala naman itong babae. Sa simpleng pag-iwas lamang nito sa kanya, ay nasasaktan na siya. Pero mas mahalaga pa rin sa kanya ang pera ni Don Custodio. Gagawan niya na lamang ng paraan para bumalik na sa kanya si Jared Salvador, ang lalaking nag-iisang nagmamay-ari ng kanyang puso. Sunod-sunod na tinungga ni Cindy ang alak na in-order niya. Gusto niyang malunod sa kalasingan para pansamantalang makalimutan ang problema niya kay Jared. Habang sa mansyon naman ni Don Custodio, lalimpungatan si Jared nang may kumatok sa kwarto niya. Pupungas-pungas na bumangon ng binata at sinilip kung sino ang kumatok. Bumungad sa kanya si Don Custodio na puno ng pag-aalala. Don Custodio, bakit? Jared, 2:00 na ng madaling araw. Hindi pa rin nakakauwi si Cindy. Baka kung ano na ang nangyari sa kanya. Nag-aalalang wika ni Don Custodio. San po ba nagpunta si Cindy? Napakamot ng ulo si Jared na pumasok muli sa kwarto para magsuot ng t-shirt. Hindi ko alam. Nagising na lamang ako na wala na sa tabi ko. Dinala niya ata ang kotse niya, Jared. Magpahinga na po kayo, senyor. Ako na pong bahalang maghanap kay Cindy. Baka mapano pa po kayo. Susubukan kong puntahan doon sa mga magulang niya. Tinapik niya ang balikat ng butihin niyang amo na si Don Custodio. Hindi ako makakatulog, Jared, na hindi ko alam kung nasaan si Cindy. Sasamahan na lang kita. Hindi na nagprotesta pa si Jared na sumakay na lamang sa kotse para hanapin si Cindy. Kasama niya si Don Custodio. Papunta na sila sa bahay ng mga magulang nito nang biglang tumunog ang telepono ni Jared.
Isang pulis ang tumawag at sinabing naroon sa presinto ng pulis si Cindy. Nagwawala raw ito sa bar at lasing na lasing, kaya't pinahuli ito ng mga pulis. May problema ba si Cindy ha, Jared? Takang tanong ni Don Custodio kay Jared. Hindi naman alam ni Jared kung ano ang isasagot niya kay Don Custodio. Ayaw niyang ma-involve sa buhay ni Cindy. Malaki ang pasasalamat niya at tuluyan na silang nagkaiwalay. Pagdating nila doon, ay nakatulog na si Cindy sa kalasingan nito. Halos hindi siya makapaniwalang minahal niya ito dati. Binuhat niya si Cindy pasakay sa sasakyan ni Don Custodio. Naaawa siya sa amo niyang si Don Custodio sa pinagagagawa ni Cindy. Sir, hindi sa nangingialam ako kaya lang. Si Cindy kasi, hindi pa natatapos ni Jared ang sasabihin nang mapatitig sa kanya si Don Custodio. Napabugay ito ng malalim na hininga. Alam ko, Jared. Matanda na ako. Pero huwag mo kong alalahanin, iho. Hindi ako gagawa ng mga bagay na pagsisisihan ko, Jared. Buong buhay kong pinaghirapan ang bagay na ito. Seryoso ang mukha ni Don Custodio nang sinulya pa ni Jared. Nakatingin ito sa labas ng bintana. Hindi madali ang pinagdaanan ko, Jared. Bago ko marating ang mga bagay na meron ako ngayon, naipangako ko sa sarili ko na hindi ko sasayangin ang bagay na tinatamasa ko ngayon. Malungkot na wika ni Don Custodio kay Jared. Sir, pasensya na po. Nag-aalala lang po ako sa'yo. Saka hindi maganda ang mga pinagagagawa ni Cindy. Nakita ni Jared ang mga cash vouchers kanina sa Finance Department na nakapangalan kay Don Custodio. Nagtataka siya kasi hindi naman kumukuha ng pera si Don Custodio sa Finance Department dahil may sarili naman itong pera. Kaya kaagad niya itong inimbestigahan at kagagawan pala iyon ni Cindy. Naiintindihan kita, iho, Jared. Salamat sa concern mo sa akin. Pagdating nila sa mansyon, ay binuhat niya si Cindy pakyat sa kwarto nito. Inutusan niya na lamang ang katulong na naroon para bihisan si Cindy. Tulog pa rin kasi ito at walang kamalay-malay. Kinabukasan, ay magkasabay silang kumain ni Don Custodio sa pagkainan at suwestyon niya rito na palawakan pa ang kanilang rancho. Nakita niya kasing kailangan nilang mag-increase ng average na harvest ng mga baka dahil tumataas ang demand nila sa market. Really? Sabi ko na nga ba'y maasahan ka talaga, Jared? Hindi ako nagkamali na nakita ko sa'yo. Okay, sige. Ikaw na ang bahala sa expansion ng rancho. Aasahan ko yan, Jared, ha? Masayang wika ni Don Custodio nang biglang dumating si Cindy na halatang kakagising pa lamang. Good morning, love. Sorry about last night, ha? Masamang tingin ang itinapon ni Jared kay Cindy bago pa ito tumayo sa kinauupuan. Sir, mauna na ako. Kailangan kong sabihan ng mga ranchero patungkol sa plano ko. Good luck, iho. Anyway, sunduin mo mamaya si Jillian, ha? At dalhin mo dito sa rancho for lunch. Pupunta ako roon. Huwag mong kalimutan. Pahabol na wika ni Don Custodio sa papaalis na si Jared. Malalim na napabuntong hininga itong nakatitig kay Cindy. Ano bang problema mo at naglalasing ka? Mabuti na lamang at tinawagan kami ng mga pulis na naroon ka sa presinto nila. Napalunok si Cindy sa sinabi ng matanda. Gusto niya lamang maglasing sandali kagabi para makalimutan niya ang sakit na nadarama sa pag-iwas sa kanya ni Jared. Sorry, love. Namamroblema lang talaga ako kanina sa inay at titay ko. Hindi ko na alam ang gagawin ko sa dalawang yan. Malungkot na wika ni Cindy. Hindi solusyon ang pag-inom sa lahat ng problema mo, Cindy. Malumanay na wika ni Don Custodio. Napakalaki kasi ng utang ni inay at titay, love. Hindi ko na alam kung paano ko mababayaran ang malaking utang nila. Nagdadramang wika ni Cindy. Inalo naman siya ni Don Custodio at napakalawak ng ngiti niya nang nagtanong ito kung magkano ang lahat ng utang ng mga magulang niya. No, love. Nakakaya naman sa'yo. Babayaran ko yun sa pamamagitan ng pagtatrabaho ko. Magsisikap ako, love, para mabayaran ang lahat ng yon. Si Don Custodio naman ang natawa sa sinabi niya. Mabuti yan, Cindy. Dapat pagsikapan mo ang isang bagay na nais mong makuha. Wala nang libre sa panahon ngayon. Tumayo na ito sa pagkainan. Kumain ka na dyan dahil isasama kita sa rancho. Inis na raw po sa mesa si Cindy para kumain. Akala niya kanina ay bibigyan siya ng matanda ng pera para ipambayad sa sinasabi niyang utang. Pero hindi pala.
Pero okay lamang. At least ay pinagkakatiwalaan na siya ng matanda. Kaya pwede siyang mangulimbat ng pera ng finance department ng kumpanya ni Don Custodio. Paakyat na siya sa itaas para magbihis nang marinig niya si Don Custodio na may kausap sa telepono. Hanggang ngayon ba hindi niyo pa rin nahanap ang anak kong si Eloisa? Kahit magkano basta't mahanap niyo lamang siya. Lalo na ang anak ko. Matanda na ako at kailangan ko ng matagpuan ng aking anak, Inspector Raul. Pulyaw nito sa kausap. Napakagatlabi si Cindy. Dahil sa nalamang may anak pala ito. Hinahanap nito ang babaeng si Eloisa at ang anak nito na anak ng babae. Kailangang maikasal siya sa matandang si Don Custodio para masiguro niyang mapapasa kanya ang lahat ng ari-arian nito. Pero hindi niya alam kung papaano siyang mapapakasalan nito. Ni wala nga talagang nangyayari sa kanila. Hanggang salik lamang ang nagagawa nito sa kanya. Mamaya ay bibili siya ng gamot at ipapainom niya sa matanda para ganahan ito ng husto. Kapag may mangyari na sa kanila, ay mapipilit niya na itong pakasalan siya. Kumapit siya sa braso nito nang makita niya itong lumabas ng kwarto. Kaagad niya itong hinalikan sa labi na ikinalawak naman ang ngiti ng matanda. Hinapit pa nito ang balakang niya na ikinagulat niya. Kaagad siyang nakaramdam ng excitement dahil mukhang hindi niya na ata kailangan ng gamot. Mukhang ginaganahan na ata ang matanda. Nagtagumpay si Cindy sa kanyang balak matapos na may mangyari sa kanila ni Don Custodio. Hindi niya inaasahang malakas pa ito sa edad na 65. Pagdating nila sa rancho, ay natigilan si Cindy nang makita si Jared na pawis na tumutulong sa mga tauhan sa rancho sa paggawaan ng koral para sa mga bagong tubong baka. Gusto niya itong lapitan para punasan ng pawis. Talagang nakaka-attract ang napakagandang katawan nito. Mas magiging maligaya ata ang buhay niya kapag ito ang kasama niya. Kaso nga lang ang mahirap lamang ito. Wala ito sa kilingkingan ng kayamanan ni Don Custodio. Jared, magpahinga ka na muna. Nagpahanda na ako ng pagkain natin para sa tanghalian. Puntahan mo si Jillian. Napasimangot si Cindy nang marinig ang pagbanggit ni Don Custodio sa pangalan ni Atty. Jillian. Inis na inis talaga siya sa babaeng iyon. Halata niyang may gusto yon kay Jared. Love, baka naman busy si attorney. Wala sa sariling nasabi niya. Natawagan ko na si Jillian. Sunduin mo na lang. Mas lalong dumagdag sa inis ni Cindy nang makita niyang matamis na nakangiti si Jared at tumungo sa loob ng bahay para magbihis ng damit. Talagang hindi maintindihan ni Cindy ang sarili. Sinubukan niya ng kalimutan si Jared at patayin ang nararamdaman niya para rito. Pero habang tumatagal, ay mas lalo siyang nasasaktan, lalo na kapag nakikita si Jared na masayang kausap si Atty. Jillian. Nakita niya ang pag-alis ni Jared sa rancho habang heto siya at naiwan na wala sa mood. Natigilan siya nang maramdaman ang mga kamay ni Don Custodio na gumagapang sa katawan niya. Hinimas nito ang dibdib niya sa loob ng blusa niya. Nakaramdam siya ng pandidiri sa sarili. Mas lalo na siyang hindi naging karapat-dapat para kay Jared sa mga nangyari sa buhay niya. Ang natitirang pag-asa na lamang na meron siya ay kapag namatay si Don Custodio at mapapasa kami niya ang lahat ng ari-arian nito. Titiisin niya na lamang muna ang matandang ito para sa kanyang pangarap na yumaman. Pag-uwi nila sa mansyon ay natigilan siya nang pumasok at makita ang ina at ama sa loob. Nay, anong ginagawa niyo rito? Gulat na gulat siya nang makitang kampanting nakaupo sa sopa ng salas ang kanyang ina at ama. Pagkasama pa talaga ang dalawa. Mabuti na lamang at malawak naman ang pangunawa ni Don Custodio. Inasikaso pa nito ang mga magulang niya. Inutusan nito ang mga katulong na maghanda ng pagkain at pati na rin inumin para sa mga magulang niya. Nakaramdam ng inis si Cindy sa kanyang ina. Bakit narito kaya ang mga ito? Sigurado siyang pera na naman ang kailangan ng mga ito sa kanya. Mabuti na lamang at marunong ring makisama si Don Custodio sa mga ito. Bongga ka talaga, anak. Mabuti at napakayaman ang nadali mo. Pabulong na wika ng kanyang inay. Nay, ang bibig mo. Saway niya sa ina, sabay dilat ng mga mata. Natatakot siya dahil napakatabil pa naman ang dila nito. Basta anak, ang galing-galing mo talaga. Manang-mana ka sa akin. Napapailing na lamang si Cindy sa sinabi ng kanyang ina. Nagpapasalamat na lamang siya at umakyat na sa itaas si Don Custodio
dahil gusto na raw nitong magpahinga. Kit nagmamadali naman niyang pinaalis ang mga magulang. Saktong paglabas ng mga ito ay dumating si Jared. Kilala pa naman ng mga ito si Jared. Hoy Jared, hanggang ngayon ba ay ginugulo mo pa rin si Cindy? Bulyaw ng kanyang ama. Nagsalubong ang mga kilay ni Jared at napadako ang tingin sa kanya. Tay, pwede ba? Umuwi na nga kayo. Aniya sa ama na itinulak na papalabas ng mansyon. Huwag mo nang guluhin pa si Cindy. Mas gusto namin si Don Custodio para kay Cindy. Hindi kagaya mong umaasa lang sa kakarampot na sahod. Wika naman ng kanyang ina na kaagad niyang sinaway. Huwag po kayong mag-alala, Nay. Hinding-hindi ko guguluhin ang anak mo. Hindi na rin ako makikialam sa buhay niya dahil tapos na po kami. Magalang namang sagot ni Jared nang initian ng kanyang ina at ama. May kung anong kurot sa puso ni Cindy na sinabi ni Jared. Tila iyon patalim na tumusok sa kanyang puso. Mabuti naman kung ganon. Wika naman ng ama na walang lingon-likod na umalis sa harapan ni Jared. Saka pa lamang siya nakahinga ng maluwag nang nakaalis na nga ang mga ito. Pinasakay niya ang mga ito ng taxi pauwi. Binigyan niya pa ito ng malaking pera. Sinabihan niya rin ang mga ito na wag nang bumalik pa sa mansyon. Pupuntahan niya na lamang ang mga ito bukas sa bahay na tinitirhan ng mga ito. Baka ang mga ito pa ang dahilan na madisappoint sa kanya si Don Custodio. Jared! Napasingap siya nang hinili siya bigla ni Jared at isinandal sa pader ng garahe. Cindy, ano bang ginagawa mo ha? Tigilan mo yung ginagawa mo sa ngayon. Alam ko ang ginagawa mo sa loob ng kumpanya. Kaya pwede ba? Wag. Hindi pa natatapos ni Jared ang sasabihin nang bigla siyang niyakap ni Cindy. Bakit Jared? Nagsiselos ka ba? Namimiss mo na ba ako? Mabilis na itinulak siya ng binata at pinagpagpa ang suot na t-shirt. Hindi mangyayari yan, Sin. Ang ibig kong sabihin ay ang ginagawa mong paglustay sa pera ni Don Custodio. Napaispit si Cindy, sabay haplos sa patitibunong braso ni Jared. Jared, alam mo bang hanggang ngayon ay hindi pa rin kita nakakalimutan? Bakit ang hirap mong kalimutan ha? Jared, pwede naman nating itago ang relasyon natin eh. Alam kong mahal mo pa rin ako. Naiiyak niyang wika sa binata at pagkatapos ay niyakap ito ng napakahigpit. Bitawan mo ako, Cindy. Bitawan mo ako. Sa lakas ng pagkakatulak sa kanya ni Jared, ay napasalampak siya sa semento. Kinalimutan na kita. Noong araw na lubusan kong nakilala ang pagkatao mo, Cindy. Itigil mo na ang pagnanakaw ng malaking halaga sa kumpanya. Dahil kapag nainis ako, ay makakarating kay Sir ang lahat ng kalokohan mo. Hoy Jared, magiging asawa ko ni Don Custodio. Pagdating ng araw na yan, lahat ng pera na papasok sa kumpanya nito ay pag-aari ko na. Kaya wala kang karapatan para utos-utusan akong pigilan kung ano ang ginagawa ko. Inis na tumayo si Cindy sa kinsadlakang semento at sinalubong ang nag-aapoy ng mga mata ni Jared. Napapailing na lamang si Jared at hindi makapaniwala na hindi niya pala talaga lubusang nakilala ang babaeng kaharap. Iniyakan niya pa ang pagkawala nito sa buhay niya. Ngayon ay halos nandidiri na siya nang matuklasan niya ang lahat ng masasamang ginawa ni Cindy. Nalaman niya ring ex pala nito si Albert na may-ari ng investment company na gustong pumasok sa ranchuan ni Don Custodio. Paakyat na si Jared sa hagdanan nang marinig ang kalabog mula sa loob ng kwarto ni Don Custodio. Kit nagmamadaling pumasok si Jared doon. Nakita niya ang Don na nakahandusay sa sahig na wala ng malay. Sir, anong nangyari sa'yo? Ngunit wala siyang nakitang tugon mula sa Don. Kaya tumingi na lamang siya ng tulong. Kaagad na dinala nila ito sa ospital. Tansya niya kasi na inatake ito ng high blood pressure. Inaasikaso naman ito ng mga doktor at naligtas mula sa bingit ng kamatayan. Kaya lang ay nagkaroon ito ng mild stroke. Kaya medyo na-disalign ang bibig ni Don Custodio. Hindi niya iniwan ang amo niya. Tiniis na lamang niya na makasama doon sa loob ng kwarto ng ospital si Cindy. Nagising na lamang siya na may tumapik sa balikat niya. Nakatulog pala si Jared at bumungad sa kanya si Don Custodio na nagising na pala. Palingalinga siya sa loob ng ospital at nagtataka kung nasaan na si Cindy dahil nawala ito roon sa loob ng silid ng Don. Sir, kamusta ang pakiramdam niyo? Nag-aalalang tanong niya sa harap. Mabuti na Jared. Maayos na ang pakiramdam ko.
Lalo na ngayong narito ka na. Malungkot na saad nito. Hindi may paliwanag ni Jared ang nakikita niyang ekspresyon sa mga mata ng Don. Pero naghahalo ata ang kasiyahan at kalungkutan na naroon. Gusto mo bang kumain, sir? Ipaghahanda po kita ng pagkain. Tumango ito bilang sagot. Kaya kaagad na tumalima si Jared para bumili ng pagkain nito. Mabilis na nakarecover si Don Custodio ng lakas, kaya umuwi na kaagad ito ng mansyon. Pero may kasama itong nurse na nag-aalaga rito. Nabisi sa ilang araw si Jared sa pag-aalaga kay Don Custodio, kaya hindi na muna siya nakadako pa sa kumpanya. Naroon naman din si Cindy na siyang pupunta sa kumpanya araw-araw. Nakikita niya ang pagbabago ng babae. Bigla itong naging masipag sa pangangalaga sa kumpanya ng Don matapos ang nangyari rito. Jared, tawagan mo si Atty. Jillian dahil may ipapalakad ako sa kanya. Utos sa kanya ni Don Custodio. Sige po, tatawagan ko po si Atty. Jillian. Kaagad na tumalima si Jared sa inutos ng Don. Pagkatapos ay nagpaalam na si Jared na pumunta muna sa rancho para tignan ang ginagawang expansion ng rancho sa hacienda. Matapos magpaalam sa Don, ay pumunta na ng rancho si Jared. Nagulat na lamang siya nang pagdating niya roon ay may isang itim na sasakyan ng naroon. Meron ring mga hindi pamilyar na mga tao ang nakita niyang naroon. Takang-taka si Jared sa nakita. Kit nagtanong siya sa mga tauhan kung sino ang mga iyon. Laking gulat ni Jared nang malamang tauhan raw ito ng partner company ng rancho. Isang linggo lamang siyang nawala sa hacienda ay may partner company na ang rancho nila na sobrang ipinagtataka ni Jared. Nakita niya ang isang malaking wing van na nasa hacienda na naghahatid raw ng mga supply ng mga vitamins para sa mga hayop sa hacienda. Approve na raw ito ng mga veterinarian at napirmahan na ang kontrata. Ito raw ang unang partnership nila sa kumpanyang iyon. Hindi siya maaaring magkamali. Ang kumpanyang iyon ay kumpanya ni Albert. Natapos niya ng tanggihan. Naikiyom ni Jared ang kamao na pumasok sa loob ng malaking bahay ni Don Custodio sa loob ng rancho. Malamang naroon si Cindy at Albert. Gusto niyang kausapin ang mga ito. Nakaramdam siya ng inis kay Cindy sa mga pinaggagawa nito. Pinangungunahan siya nito sa mga desisyon sa rancho. Lalo niyang kinainis ang bagay na iyon. Hindi nga niya tinanggap ang proposal ni Albert, pero ginawa nito ng paraan ni Cindy. Itinaon pa talaga nitong nasa ospital si Don Custodio. Nagpupupuyos ang damdamin niya, lalo na nang bumungad sa harapan niya ang dalawang naglalampungan. Halos wala nang saplot sa itaas si Cindy, habang nakakandong kay Albert. Ganito ba ang igaganti mo? Sa kabutihan ni Don Custodio sa'yo, Cindy? Napatayo si Cindy sa kandungan ni Albert nang dumagundong ang boses ni Jared sa buong salas ng bahay. Jared, narito ka pala? Hindi ka tumawag sa akin na pupunta ka rito sa rancho eh. Nautal na wika ni Cindy na inaayos ang sarili. Bakit kailangan ko pa bang ipaalam sa'yo na pupunta ako rito sa rancho? Cindy, ibinasura ko na ang kontrata ni Albert. Si Albert naman ang napangisi sa sinabi niya. Jared, pare, personal assistant ka lang ni Don Custodio. Si Cindy ay ang magiging asawa ng matanda, kaya't magdahan-dahan ka sa pananalita mo. Natatawang wika ni Albert. Cindy, let's talk. Jared, wala ka nang magagawa. Nagsisimula na ang partnership natin sa kumpanya nila Albert. And besides, maganda naman ang proposal ni Albert ah. Ano bang problema mo roon? Naka-cross arm na tanong ni Cindy. Ganyan ka ba talaga katanga ha, Cindy? Inis na siya sa babaeng kaharap. Hindi niya inaprobahan ang proposal ni Albert nang dahil sa ilang ulit nang na-involve ang kumpanya nito sa mga smuggling ng mga produkto at drugs. Sa inis, ay hinablot niya ang braso ni Cindy at dinala sa loob ng sasakyan niya. Tinulak niya ito papasok at iniuwi ng mansyon ni Don Custodio. Baba! Inis na bulyaw niya sa babaeng kasama. Isusumbong kita kay Love. Pabalyang isinara nito ang pinto ng kotse ni Jared, habang napahilot naman siya sa sentido niya. Pero kailangan nang malaman ni Don Custodio ang mga pinagagagawa nitong si Cindy sa kumpanya nito. Love, tignan mo si Jared oh. Sinasaktan niya ako. Love. Umiiyak na wika ni Cindy nang makarating siya sa opisina ni Don Custodio. Hindi nakaligtas sa kanya ang pag-angat ng kilay ni Jillian. Naroon pa kasi ito at may tinatapos pa. Sinasaktan ka ni Jared?
Bakit naman gagawin ni Jared sa iyan? Napakunot ang lolang matanda na nakatingin kay Cindy. Love, sinasaktan niya talaga ako. Nagalit siya sa akin. Pagsusumbong niya rito, balak niyang mapaalis sa buhay ni Don Custodio si Jared. Oo, mahal niya ito at may damdamin siya para rito. Pero nararamdaman niyang isang balakid si Jared sa mga gusto niyang gawin sa buhay niya. Lalong-lalo na sa pag-angkin sa mga ari-arian ni Don Custodio. Idagdag pa itong isang asungot na attorney sa harapan niya. Ano ba kasing ginawa mo? At nagalit si Jared sa'yo? Ipinasok lang naman niya sa rantyuan mo ang kumpanya ni Albert, sir. Tila nagpantig ang tenga ni Don Custodio dahil sa narinig na sinabi ni Jared. Kakapasok pa lamang nito sa loob ng opisina niya. What? Anong ginawa ni Cindy, iho? Ipinasok niya ang kumpanya ni Albert sa rancho. Diretsyong sagot ni Jared sa amo niya. Namumula sa galit si Don Custodio na binalingan si Cindy. Bakit mo ito ginawa, ha? Galit na tanong ni Don Custodio. Nanginginig ito sa galit na binalingan si Cindy. Love, maayos naman kasi ang proposal ni Albert. Kahit hindi ko maintindihan kung bakit kinakampihan mo ang Jared na yan. Kung umasta siya sa kumpanya, kala mo pagmamayari niya ito. Love, ako tong may malasakit sa'yo at gusto ko lang namang tulungan kang lumago ang rancho. Pagrarason niya sa Don, na umawak pa sa kamay nito. Under surveillance ang kumpanya ni Albert ng NBI. Involved sila sa smuggling and illegal transactions, Cindy. Yun ang dahilan kung bakit tinanggihan ni Jared ang proposal nila. Paliwanag ni Attorney Jillian. No, kilala ko si Albert at mabuting tao siya. Pagtatanggol pa niya kay Albert. Bakit mo ba kasi pinagpipilitan ng investment na yan, ha, Cindy? Alam mo namang itinapon na yun ni Jared. Nanghihinang napaupo si Don Custodio sa sofa. Dahil sa malaking shares na ibibigay ni Albert kay Cindy, oras na magkaroon ng partnership ang rancho at ang kumpanya nito. Natigilan si Don Custodio sa sinabi ni Jared. Totoo bang sinabi ni Jared, ha, Cindy? Tumaas na ang boses ni Don Custodio sa nalaman. Kaagad namang tumanggi si Cindy sa akusasyon ni Jared. Hindi niya inaasahang alam ni Jared ang patungkol sa mga bagay na ito. Hindi pwedeng maging masama ang tingin sa kanya ni Don Custodio dahil hindi pa siya nito napapakasalan. Hindi pa niya makukuha ang mga ari-arian nito. Naiinis na talaga siya kay Jared na lagi na lamang atang binabara siya sa mga ginagawa niya. Hindi ako nagsisinungaling, sir. Napasingap si Cindy nang inilapag ni Jared sa harapan ng Don ang isang share agreement na pinirmahan nila ni Albert. Napahilot na lamang sa sentido si Don Custodio. Paano mong nalaman ang patungkol dito? Kalamanting tanong ni Don Custodio kay Jared. Pinaimbestigahan ko po ang patungkol sa kumpanya ni Albert at aksidenteng naiwan ni Cindy ang dokumentong yan sa opisina mo. Kaya't kinuhanan ko po ng kopya. Paliwanag ni Jared. Love, hindi totoo yan. Bakit naman ako bibigyan ni Albert ng kanyang kalaking share sa kumpanya? Sinisiraan mo lang ako. Hindi napigilang bulyaw ni Cindy kay Jared na hinampas pa ito gamit ang mga kamay. Sobra siyang naiinis kay Jared at gusto niya nang maiyak sa inis dito habang pinaghahampas niya ito. Si Jared naman ay panay ang iwas sa kanya. Stop it, Cindy. Bulyaw ni Don Custodio. Naroon na ang kumpanya ni Albert, Jared. Kaya hayaan mo na. Pero gusto kong ikaw ang mamahala sa rancho. Demolish the contract kapag may nakita kang ginagawang anomalya ni na Albert. Sa ngayon, watch them closely. Napabuga ng malalim ng hininga si Don Custodio na dumako ang tingin sa nakangiting si Cindy. Thank you so much, love. I can guarantee you na magaling ang kumpanya ni Albert. Ani itong yumakap kay Don Custodio. Umakyat ka sa kwarto, Cindy. Simula ngayon, hindi ka na makikialam pa sa kumpanya. Kahit sa rancho. Jared, mag-hire ka ng bagong veterinarya natin. Hinagilap ni Don Custodio ang gamot dahil pakiramdam niya ay nahihilo siya. Nang kaagad na iniabot ni Jared sa kanya ang gamot niya. Salamat, Jared. Hindi niya na alam kung ano na lamang ang gagawin niya kung wala itong si Jared. Mabuti na lamang at naroon ito palagi para sa kanya at pati na rin sa kumpanya. Sa mga sumunod na araw, ay hindi na siya pinayagan pa ni Don Custodio na bumalik sa rancho. Pinagdududaan na siya nito, kaya't sa telepono niya na lamang kinokontak itong si Albert. Hindi niya alam kung anong gagawin niya upang makumbinsa si Don Custodio na pabalikin siya sa trabaho.
Hindi siya makagalaw dito sa loob ng mansyon. Wala na siyang makukulimbat na pera sa Finance Department. Naririnig pa naman niya sa pag-uusap ni Don Custodio at ni Jared na tumaas na ang demand nila sa market. Pera na naman sana yon. Gagawa lamang siya ng cash vouchers na nakapangalan kay Don Custodio. Tiyak na makakakuha na naman siya ng pera sa Finance Department. Nakalipas ang 2 buwan ng partnership ni na Albert at Don Custodio. Nang lumaki na ang pagdududa ni Jared sa mga delivers ni na Albert, na ipinapasok sa rancho. 7:00 na ng gabi. Wala nang masyadong tao sa rancho habang isinasagawa ni Jared ang kanyang plano. Nakita niyang pumasok sa bodega ang wing van ni Albert para ilabas ang mga produkto nila ng mga canned goods. Kaya lihim niyang pinagmasdan ang mga ito sa monitor para makita ang ginagawa ng mga ito nang bigla na lamang nawala ang signal. Wala na siyang makita. Napatayo si Jared at lihim na pumasok sa bodega. Kitang-kita niya ang mga puting kilo-kilo ng droga na inilalagay ng mga ito sa loob ng karton. Pinailaliman nila ito ng mga produkto nilang canned goods. Naririnig niya pa ang usapan ni Albert at ng isang kliyente nito. Kaagad na nag-report si Jared sa mga pulis gamit ang cellphone niya nang malaglag ang mga karton na nasa uluhan niya. Nakita siya ng mga tauhan ni Albert kaya kaagad siyang tinutukan ng mga ito ng baril. Jared! Gulat na wika ni Albert nang makita siya. Sinasabi ko na nga ba na may anomalya kang ginagawa sa rancho. Kahit kailan ang katulad mo ay hindi talaga gagawa ng tama. Bagaman kinakabahan dahil sigurado siyang hindi na siya bubuhayin ni Albert, ay pinapatagal niya na muna ito. Baka umabot pa siya sa oras na makarating na ang mga pulis sa rancho. Meron pa siyang nalalabing oras. Nesend niya na rin naman na kay Jillian ang mga ebidensya sa kapulustugang ginagawa ni Albert. Kung mawawala man siya sa mundo, ay maliligtas niya naman ang kumpanya ng napakabuting tao. Para kay Jared, ay isang hulog ng langit itong si Don Custodio. Ito ang dahilan kung bakit nakapagtapos siya ng pag-aaral sa kabila ng kahirapan nila. Kaya't ipangako niya sa sarili na hindi niya ito iiwan kahit sa pagtanda nito. Wala na kasi itong ibang pamilya. Wala ring anak at ramdam niya ang pagmamahal nito sa kanya. Para na rin siyang anak kong ituring nito. O ngayong nalaman mo na ang ginagawa ko, may magagawa ka pa ba? Useless ang lahat ng nalalaman mo, Jared. Dahil mamamatay ka naman. Natatawang wika ni Albert. Lihim na ipinagdasal ni Jared na sana ay may tulong na dumating. Sana ay dumating na ang mga pulis na tinawagan niya. Kaagad na hinablot ng mga tauhan ni Albert ang telepono niya at iginapos ang mga kamay niya para hindi na siya makalaban pa. Magbabayad ka rin sa akin sa ginawa mong ito, Albert. Mata-terminate ang kontrata niyo ni Sir dahil sa mga anomalyang pinagagagawa mo sa rancho. Isang malutong na tawa lamang ang itinugon ni Albert sa sinabi niya. Isang bigwas sa mukha ang ibinigay sa kanya at pati na rin tadyak sa kanyang tadyak. Napaungol si Jared sa nararamdamang sobrang sakit sa ginawa sa kanya ni Albert. Ilang minuto pa ang tumagal at bugbog sarado na nga siya kay Albert. Narinig niyang nagkakagulong mga tauhan ni Albert nang dumating ang mga pulis. Isang umaalingaw na putok ng baril ang tumama sa katawan niya. Bago pa man siya nawalan ng malay, inatake sa taas ng presyon ng dugo si Don Custodio sa nangyayari kay Jared. Nabaril ito ni Albert at nag-aagaw buhay na ng madatna ng mga pulis. Ikinamatay iyon ng matandang Don dahil sa sobrang pag-aalala kay Jared. Habang natimbog naman ng mga pulis sa akto si Albert sa mga ginagawa nitong kasamaan. Nailigtas ang buhay ni Jared habang si Cindy naman ang siyang nag-aari-arian sa kumpanya ni Don Custodio ng ilang mga linggo. Pagising ni Jared ay nailibing na ang putihing Don. Si Atty. Jillian ang nag-aasikaso sa burol nito. Ma'am, I'm sorry, pero nakapris na po ang lahat ng pera ni Don Custodio at hindi mo na ito maaaring galawin. Nawindang si Cindy sa sinabi ng teller sa Finance Department ng kumpanya nitong si Don Custodio. What? Sino naman ang gagawa nun? Patay na si Don Custodio at ako ang kasintahan niya. Kaya ako ang may karapatan sa lahat ng ari-arian niya. Hindi lamang kami nakikasal nang dahil sa namatay siya. Paliwanag niya sa teller. Magwi-withdraw na sana siya ng pera para ipambayad sa abogado ni Albert. Gagawa siya ng paraan para makapagpiyansa ito. Pero nahihirapan ang abogado ni Albert dahil sa walang bail ang kaso na kinakaharap nito. Kaya't naisipan na lamang niyang
bayaran ng judge para bigyan ng bail ang kaso ni Albert. Matagal na ang relasyon nila ni Albert. Noong ayaw na siyang balikan pa ni Jared, ay nagkabalikan sila ni Albert. Kaya't gagawa niya ng paraan para makalabas na ang lalaki niya sa bilangguan. I'm sorry, ma'am. Sinusunod ko lang naman po ang utos ng bagong nagmamay-ari ng asyenda ni Don Custodio at ng abogado niya. Nakapris na kasi ang lahat ng pera niya, kaya hindi na pwedeng mag-withdraw pa. Paliwanag pa ng teller. Sumasakit na ata ang ulo niya, lalong-lalo na sa sinabi nitong bagong may-ari ng asyenda. Sino ka namang damuhukan na nagmamay-ari ng asyenda? Kayong ako dapat ang nagmamay-ari ng lahat ng ito. Naikuyom na lamang ni Cindy ang kanyang kamao at tumungo na sa nakatago sa vault ni Don Custodio. Naroon iyon sa loob ng kwarto ng Don. Pagdating niya sa mansyon, ay nagulat na lamang siya nang makitang naroon ang mga magulang ni Jared ng mga basurero. Nakaupo ang mga ito doon sa may sala ng mansyon. Anong ginagawa niyo rito, Naitay? Daisko, nagtataka niyang tanong sa mga ito. Naniningkit pa ang mga mata niya nang makitang may daladalitong mga damit na nasa loob ng bagay ng mga ito. At bakit kayo nagdala ng mga basura rito sa pamamahay ko? Nagkatinginan ng mag-asawa at hindi kaagad nasagot ang mga katanungan ni Cindy. Ako ang nagpapunta sa kanila rito, Manang Maring. Dalhin mo sila inay sa kwarto nila. Gulat na gulat siya nang makitang lumabas si Jared mula sa kwarto ng Don. Nakasunod rito ang mga katulong na bitbit ang mga gamit niya sa loob at inilabas iyon sa salas. Anong ginagawa niyo sa mga gamit ko? Jared, ano itong kalokohang ito? Nakita niya rin si Jillian na may mga kasamang mga tao na ngayon niya lamang nakita. Sumilip ang mga ito sa opisina ni Don Custodio. Mabuti at narito ka na, Jared. Halina kayo at nang masimulan na nating basahin ang Last Will and Testament ni Don Custodio. Kumabog ang puso ni Cindy sa narinig. Papaanong nakagawa ng Last Will and Testament si Don Custodio? Gayong diretso itong inatake sa kanyang puso. Pumasok siya sa opisina ni Don Custodio. May 2 tao ang naroon na kasama nila. Hindi niya kilala ang mga iyon. May isang video recording ang ikinonekta ni Gillian sa telebisyon mula sa laptop nito. Kumabog ang puso ni Cindy nang makita roon si Don Custodio na nagsasalita. Halos panawa ng ulirat si Cindy sa mga narinig na sinabi ng Don sa video recording. May mga papel pa itong pinirmahan. Sinabi nitong ang kalahati ng kanyang pera at ari-arian ay bibigay sa isang charity foundation na tumutulong sa mga batang ulila ng lubos. Ang mansyon ay bibigay nito kay Jared at pati na ang lahat ng ari-arian nito ay iiwanan kay Jared. Isa pang nakakagulat sa sinabi nito ay si Jared ang anak nito kay Eloisa. Si Jared ang anak nitong matagal na nitong hinahanap. Wala man lamang nabanggit na pangalan niya. No, this is fake. Paano ako ha, Jared? Halos papugto ang hininga ni Cindy dahil sa natuklasan. Hindi niya kayang salubungin ang nagbabagang tingin ni Jared. Galit na galit ito na nakatitig sa kanya. Anong papaano ka ha? Aalis ka na ng mansyon at wala na akong pakialam sa'yo, Cindy. Bulyaw ni Jared na nilapitan siya. Nagulat na lamang siya nang pinilipit nito ang leg niya. Napaangat ang mga paa ni Cindy sa sahig sa ginawa ni Jared sa kanya. Let me go, Jared. Nagpupumiglas si Cindy mula sa mga kamay ni Jared. Jared, bitawan mo ang babae niyan. Lumapit sa kanil si Gillian at hinila si Jared. Napasapo siya sa leg niya na napatitig sa mga mata ni Jared na puno ng galit. Jared, anong akala mo sa ama ko? Tanga? Na hindi alam ang pangulimbat mo ng salapi sa Finance Department? Now, leave this house at hintayin mo na lamang ang kasong isasampa ko sa'yo. Don't worry, dahil makakasama mo rin si Albert sa loob ng bilangguan. Napaluhas hindi na nagmamakaawa kay Jared. Pero tila ito bingi na pinakaladkad siya papalabas ng mansyon kasama ang mga gamit niyang natitira sa loob ng bahay. Lingit sa kaalaman ni Cindy ay matagal na pala siyang minamanmanan ni Don Custodio. Alam ng Don ang lahat ng ginagawa niyang kabalbalan sa kumpanya. Pati na ang lahat ng kinulimbat niyang pera sa kumpanya ay alam nito. Sinampahan nga siya ng kaso ni Jared dahil sa pakikipagsabuatan niya kay Albert. Itinago lang pala sa kanya ni Jared at Don Custodio ang patungkol sa relasyon ng mag-ama. Matagal nang alam ni Don Custodio na anak nito si Jared sa pamamagitan ng kwintas na iniwan ni Eloisa sa liig ng bata.
bago ito mamatay. Pina-DNA kaagad ni Don Custodio si Jared nung sinabi sa kanya ng investigador na si Jared ang kanyang anak. Sa basurahan kasi ang huling lugar na napuntahan ni Eloisa bago ito tuluyang nawala. Itinago ito ng mag-ama nang dahil sa nakikita ni Jared at Don Custodio ang kasakiman nitong si Cindy. Si Attorney Jillian lamang ang tanging nakakaalam ng lahat ng lihim ng mag-ama. Nakatanga sa kawalan si Cindy habang nakatitig sa kisame ng bilangguan. Kung hindi niya pinangarap ang sobra-sobrang kayamanan, ay hindi darating ang araw na sa kulungan siya pupulutin. Kung natuto sana siyang makontento noong mga araw ni minahal siya ni Jared, sana ay wala siya ngayon sa kulungan. Kung naging tapat lang sana siya kay Don Custodio at hindi na nakikipagsabuatan kay Albert, ay maayos sana ang buhay niya ngayon. Sadyang ipinanganak lamang siyang mahirap at lumaking kahaman sa pera. Kaya ito ang napala niya. Pinahid niya ang butil ng mga luha na pumatak sa mga mata niya at tumayo. Oras na para sa pagkain. Sana maging aral sa atin ang kwento ni Cindy. Matuto tayong magbanat ng buto kung nais nating umangat sa buhay. Huwag nating idaan sa madaling paraan dahil walang madaling daan sa pag-angat sa buhay. Sinasamahan ito ng sipag, tiyaga at pananampalataya